Bago po siguro natin tawagin yung ating speaker, ano po, sa mga nandito po sa gilid, baka po pwedeng mapupunan niyo po yung unahan, ano po, para yung mga hahabol sa atin ay doon uupo sa likod. Sige po, bago po tayo magsimula. Yan, maki-advance. Yan, maraming salamat po sa inyo para rinig nyo rin po ang ating preacher na po. So tayo po lahat ngayon ay tumayo at ating pong i-welcome ang ating speaker for this evening, Pastor Jas Landicho. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat na muli ko po kayong nakasama. Ano po. So matagal-tagal din na hindi ko po nakikita yung mga iba dito. At ako po ay natawagan ni Pastor na mag-preach. So doon po kasi sa mataas na kahoy, sa ngayon po ay wala po kaming prayer meeting. So last year nagkaroon po pero napatigil muna. At ako para hindi po ako manghina spiritually, yung oras ko po ay inilalaan ko kapag Wednesday talaga sa mga Bible studies. So talaga naghahanap po ako ng mga masyesheran at yung talagang gusto ko pong magkaroon lagi ng yung marami pa, madagdagan pa yung mga Bible studies. Ayaw kong manghina spiritually. So, ganun pa man, ako po nandito ngayon at nagpapasalamat sa pribilehiyo. Ano po? So, buksan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 16. Basahin po natin itong verse 23 hanggang verse 33. Acts 16, verse 23 to 33. Kung nakita na po isang malakas at masayang amen. Okay, salitang pagbasa po. Ako po sa verse 23, kayo sa 24. Sabay-sabay po tayo sa verse 33. Verse 23. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. 24 kayo. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. 26. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. 28. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. 30. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. 32. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po yung muko pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin sa langit, Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po sa inyo. Muli sa gabing ito kami po'y lumalapit sa inyo pong harapan. Humihingi po kami, Ama, ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang sa aming pong mga kasalanan. Kami po'y tao lamang, hindi po kami perfect. At inaamin ko po, Ama, na kami po, meron po kami mga pagkukulang at kasalanan. Ama, sa gabing ito, kung meron po kayong nakikitang anumang kasamaan o kasalanan na nasa aming puso't isipan, pakalinisin mo po, Ama, ang aming pong puso.
Nais ko po na matanggap po namin ng maayos at maluwag ang inyong pong banal na salita upang ito po'y tumimo sa aming pong puso't isipan, upang ito po ay aming pong may apply sa aming buhay, may bahagi sa aming pong kapwa. Ama, sa gabing ito, ako po'y nagpapakumbaba lumalapit sa inyong pong harapan. Nais ko po sa gabing ito na kayo po ang may taas. Itago mo po ako sa inyong pong likuran. Gamitin mo po ako maging daluyan ng inyong pong pagpapala. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Gamitin mo po ako, Ama, maging instrumento para sa inyong kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Salamat sa pribilehiyo, Ama, na makapaglingkod sa inyo. Ito po ay lubos ko po yung pinagpapasalamat sa inyo sa aking pong buhay, sapagkat nakita ko po ang inyong pong kabutihan at katapatan sa akin, na minsan ako'y naging makasalanan, madaming kasalanan akong nagawa, subalit salamat sa pribilehiyong ito na ibinigay mo po sa akin. Salamat sa buhay po ng bawat isa na naririto po ngayon. Nawa, pagpalain mo po ang kanila pong mga buhay, ganoon din ang kanilang mga mahal sa buhay. At maraming salamat sa kanila na sila po ay mayroong paglilingkod na ginagawa sa iyo. Sa aming buhay, wala po akong ibang hiling, kundi patuloy mo po kaming gamitin sa inyo pong kapurihan, kaluwalhati at karangalan. Pagpalain mo po ang pag-aaral namin ngayong gabi. Salamat po, Ama. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Dito po sa ating pong binasa, mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin na sina Apostol Pablo and Silas, kitang-kita po natin na sila po ay nasa kahirapan. Sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus, dumanas po sila ng maraming pagsubok at dumanas sila ng pag-uusig. Maaring ito po para sa inyo ay familiar verse. Madalas nyo na po itong naririnig. At talagang sa pag-aaral ko po ng salita ng Diyos, talagang madami pong mensahe. Iba't ibang mensahe yung nakukuha. Although narinig na natin ito sa ibang mga kapastoran. So ngayong gabi po, ang title ng mensahe po natin ngayong gabi, kasi dati po, ay ito ang haba ng title po nito dati, in times of persecution, probation, pauperism. Pero pinaiksi na lang po ang title nito. Na ito po ay na-preach ko na po noong May 3, 2020, last year. So, ang naging title na lang po nito is In Times Like This. So, hindi ko po akalain na si Pastor Jesse last year ay mayroon pala siyang evening shows. Diba? Mayroon pala siyang channel sa Facebook. At hindi ko akalain na yung mensahe ko o yung mensahe ng Diyos, pares pala kami ni Pastor Jesse. Pero si Pastor Jesse ay, I think twice a week, meron siyang In Times Like This. Okay? So, in times like this po mga kapatid, mga minamahal, ano po ba yung dapat natin gawin? Nakita natin sa buhay ni Apostol Pablo na talagang sa kabila ng kanila pong pagsubok na pinagdaanan, si Silas na kasama niya, nakita natin na sila po'y patuloy pa rin na nangaral ng salita ng Diyos. So sa kanilang kahirapan, pagsubok na dumating sa kanilang buhay, makikita natin dito sa verse 25, in times like this, katulad ni Apostol Pablo, we need to pray. Sabi po dito sa verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed. Hating gabi na sila po'y nananalangin pa. Hating gabi na, hindi ho sila nagse-cellphone. Diba? Hating gabi, hindi sila nag-EML. Diba? Kundi sila po ay nananalangin. Hating gabi, hindi po sila nagpe-Facebook. Diba? So, in times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to pray. Pray for our country. Amen? Pag-pray po natin ang ating bansa, hindi lang yung ating bansa, ganun din po, lagi nating isama sa ating prayer ang bansang Israel. Amen? In times like this, wag po nating pababayaan ang prayer. Kamusta na ba yung ating prayer? Maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon, napapabayaan na yung prayer. Bakit? Dahil ng gadgets, dahil ng trabaho, di ba? Dahil ng Facebook,
dahil ng teleserye. Kahit may pandemic, hindi pa rin nawala yung mga teleserye, no? Diba? So nakakalungkot pong isipin na ang mga kabataan ngayon, addict na po sa cellphone, addict na sa ML. Kung bakit ang mga kabataan ngayon at yung ibang mga Kristiyano po ngayon, nawala na yung kanilang appetite sa salita ng Diyos, appetite na makinig ng salita ng Diyos, nawala na. Nawalan na sila ng gana sa pagsamba. Bakit? Wala nang ginawa kundi gadgets, mag-cellphone, mag-Facebook, or teleserye. Or nakakahadlang din minsan yung trabaho. Amen? In times like this po mga kapatid, mga minamahal, we need to pray. Pray for our country. Pray for Jerusalem. Pray for Israel. Pray. Pray for the other Christian. Marami tayong dapat ipag-pray. Yung ating mga kasamahan. Amen? Yung ating mga kapatiran. Ipag-pray po natin sila. Kaya lang, yung ibang mga Kristiyano, ano kaya ang prayer nila? Ano yung prayer ninyo? Para lang ba sa sarili? Sana hindi po. Sana ipag-pray natin yung ibang mga Kristiyano. Amen? So sina Apostol Pablo and Silas, and at midnight, Paul and Silas prayed. Amen? So yung ibang tao naman, sa panahon natin, midnight na, hating gabi na, nandun pa rin. Nag-iinom pa rin. Amen? Inuumaga din sa pag-iinom. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need to pray. Pray for the country, pray for the Christians, and pray for the circumstances. Pag-pray po natin, mga kapatid, yung mga nangyayari sa ating paligid. Amen? Pag-pray po natin na tayo ilayo, hindi lang tayo, kundi yung lahat ng mga kapwa nating Kristiyano. At kahit hindi kapwa Kristiyano, isama natin sila sa prayer. Amen? Pray for the circumstances. Pray for the corrupt leader ng ating bansa. Amen? Apektado po tayo sapagkat nandito tayo sa ating bansa. Kaya isama din natin sila sa ating prayer na sila ay maglingkod ng tapat, maglingkod ng may pagmamahal, maglingkod ng may pagkakaisa. Diba? Pray for the corrupt leader. Na sila ay wag na maging corrupt, wag maging ganid sa pera. Nakikita po natin yan sa ating panahon na mga nanunungkulan sa ating bansa, hindi na po nawala yung korupsyon, hindi na nawala yung mga corrupt. Amen? Kaya yung mga, hindi ko naman sinasabing lahat ay corrupt. Amen? Pero kitang-kita po hindi lamang sa government official, kundi sa lahat ng mga sektor o sa mga private company, mayroon din. Amen? Pag nakakita lamang ng figure ng pera, lumuluwa na yung kanilang mga mata. Diba? So pray for the corrupt leader. Pray for the leader of the churches. Amen? Pag-pray po natin yung mga leader natin dito sa simbahan. Amen? So yun po yun. Sana na yung mga leader ay nandoon yung kanilang, na maghari sa kanila yung pag-ibig. Hindi dapat tingnan kung ano yung nagawang kasalanan. Amen? Sa aking buhay po mga kapatid, mga minamahal, meron pong isang tao, o baka hindi lang isang tao, na may nagalit din naman sa akin. Hindi naman po ako perfect, So meron din naman pong taong galit sa akin. Pero hindi ko po tinitingnan yung kanyang galit. Ang tinitingnan ko po sa taong yon, sinasabi ko, ano man yung galit mo sa akin, ano man yung ginagawa mo, hindi magbabago yung pagtingin ko sa iyo. Amen? Ang tinitingnan ko sa kanya, kapatid kita sa Panginoon. At yun yung isang relasyon na hindi magbabago. Amen? Kaya kahit siya galit sa akin,
kinakausap ko pa rin siya, willing akong makipag-usap sa kanya. Sapagkat yun po yung tinitingnan ko. Mas mahalaga yon yung relasyong iyon. Amen? Na tayo magkakapatid sa Panginoon. So in times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to pray. Pangalawa, sabi po dito sa verse 25, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises." Amen? Alam naman po natin sa Tagalog nito na sinasabi nito na sina Apostol Pablo and Silas, sila po'y umawit ng papuri. Pero tingnan po natin, medyo palalimin po natin to, yung salitang praise dito. Tingnan po natin yung ibang kahulugan ng praise. Okay? So yung praise, kung titingnan po natin sa Webster o sa dictionary, ang ibig sabihin po ng ibang kahulugan ng praise ay pasasalamat. Di ba? So in times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to praise the Lord our God. Pasalamatan pa rin natin siya. Amen? Na kahit mayroong ganitong pandemic, salamat at hindi niya tayo pinababayaan. Maaring mayroon tayong mga kapatiran na nag-positive, pero buhay pa rin, di ba? Malakas pa rin. So salamat, di ba? So ako po'y nagpapasalamat na kahit mayroong ganitong pandemic, kahit ako'y araw-araw lumalabas, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi niya ako isinangkot na makakasama sa contact tracing. Sa mga pinupuntahan ko po, nandoon sinusunod ko naman sinusulat ko yung pangalan ko, sinusulat ko yung number ko, naghihintay nga ako na makaka-textmate Kaso wala. Amen? So, wala pong tumawag sa akin kahit isa. Doon ako nalulungkot, joke. Okay? Wala pong tumawag sa akin kahit isa para sabihin na, Pastor, kailangan niyo pong pumunta dito para kayo ma-swab test. So yun po yun. Ako'y nagpapasalamat na walang tumawag kahit isa. At salamat kasi mahirap po yung ma-swab test. Pango po ako Kawawa yung pango doon sa mga sinaswab test. Di ba? Mabuti yung matatangos yung ilong. Walang problema na kahit sundutin, maluwag. Amen? So, yun po yung pinagpapasalamat ko na kahit ako'y araw-araw lumalabas at maraming pinupuntahan, salamat na hindi po ako nakasama sa contact tracing. Amen? We need to praise the Lord our God, the Lord Jesus Christ. Salamat sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Salamat doon sa katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen? So yun po yung lubos kong pinagpapasalamat sa Diyos, sa Panginoong Jesus. At magpapasalamat pa rin ako kung dumating sa akin yung araw na sabihin na natin mag-positive, at mamatay. Papasalamat pa rin ako sapagkat saan ba ako tutungo? Saan ba tayo tutungo? Sa langit. Amen? So nandun po yung ating katiyakan na talagang tayong mga Kristiyano, tayo po mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, sa langit pupunta. In times like this, we need to praise the Lord our God. Magpasalamat pa rin po tayo. Yung iba talagang tuwan-tuwa sila na pandemic, ay mga nagsitabaan. Maraming tumaba sa pandemic. So, in times like this, we need to praise our God. Bigyan pa po natin, medyo palalimin pa po natin itong salitang praise. Buksan nga po natin ang ating pong Bible sa Psalms 67 verse 3. Awit 67 verse 3. Sabi po dito sa Awit 67 verse 3, "Let all the people praise thee, O God, let all the people praise thee." Amen? So, ang salitang praise po dito, mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang po ito yung pupurihin mo yung Diyos, na pupurihin mo siya na ang galing talaga ng Diyos. Talagang makapangyarihan ng Diyos, di ba? Hindi po yun. Ang salitang praise po dito sa salitang Hebrew word, mga kapatid, mga minamahal, yadda, or, hindi ko alam kung tama yung aking pronunciations, pero mayroon pa nakalagay doon na yaw daw. Diba? Ano yun? Ayaw daw. So, yun po yung ibig sabihin sa Hebrew word. Na ang ibig sabihin po nito sa English version or sa English,
to revere, or to worship. Amen? In times like this po mga kapatid, mga minamahal, we need to praise or we need to worship our Lord, our God. Kaya nga ang utos po ng Diyos ng ating Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nakakalungkot po ngayon mga kapatid, mga minamahal, yung ibang Kristiyano wala nang gana sa pagsamba. Nagamit ng dyablo itong pandemic na ito para yung ibang mga Kristiyano ay mawalan ng gana. Sana hindi po tayo ganon. Na sana kahit may pandemic, nandun yung ating init, na tayo sasamba pa rin sa Diyos. Amen? Sapagkat yun po yung utos sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together. Kaya lang parang yung ibang Kristiyano tuwan-tuwa pa eh. Amen? Sana wag po nating pabayaan. In times like this, we need to praise or we need to worship our Lord, our God. Amen? Sapagkat sinabi po ng John chapter 4 verse 23, di ba? Ano sabi ng John chapter 4 verse 23? Hinahanap ng Ama ang gayon na maging mga tunay na mananamba sa Kanya. Hindi lahat ng tao na pumupunta sa kanilang mga bahay-sambahan or doon sa kanilang mga building, hindi lahat ay tama yung pagsamba. Alam po natin yan, na yung ginagawang pagsamba ng ibang sekta, ng ibang denominations, mali. Tayo na mga tunay, mga kapatid, mga minamahal, wag po natin pabayaan ang pagsamba. Amen? Kahit ano pa yung ginawa sa iyo ng iyong kapatid, kapatid mo pa rin yan. Yun po yung minsan na nagiging hadlang eh. Bakit maraming Kristiyano yung nawawala sa pagsamba? Kasi nakatingin sila doon sa ginawa ng kanyang kapatid. Ang tingnan mo, yung relasyon mo sa kanya, kapatid mo siya. Amen? So wag po nating pabayaan. We need to praise God. Amen? In times like this, we need to pray. We need to praise the Lord our God. Or we need to worship Him. Hinahanap ng Ama ang mga maging gayon na mananamba sa Kanya. Tayo na mga tunay. Tayo po yung tunay. Ipagsisigawan ko po yan. Tayo ang tunay. Tunay na mananamba sa Ama. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo. Huwag nating pabayaan ang pagsamba. Kahit sino pa po yung tumayo dito sa likod ng pulpito. Amen? Na mangangaral ng salita ng Diyos, ang ating pong pakinggan ay yung salita ng Diyos, hindi ho natin titingnan yung itsura o yung pagkatao na nangangaral sa pulpitong ito. Amen? So yun po yun. Sina Paul and Silas, nandun po eh, na kahit sila dumanas na matinding pag-uusig, hindi po nila pinababayaan yung pagsamba, hindi nila pinababayaan yung pananalangin. Amen? In times like this, mga kapatid, mga minamahal, pangatlong puntos po. Sabi po dito sa Acts, mabilis po ba? So nakakatatlo na po tayo. Sabi po dito, sa Acts 16, verse 30 and 31. Sabi po dito, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Amen? 31. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to preach Christ. Amen? They need to be saved. Kailangan nilang maligtas kahit sino pa sila. Amen? Kaya doon po sa mataas na kahoy sa anniversary, inimbitahan ko po ang mayor. Kahit vice mayor, isama. Kahit sino pa yung mga nandiyan sa government officials, isama nyo. Di ba? They need to be saved. Kailangan nilang maligtas kahit sino pa sila. Amen? So yun po yun. In times like this, we need to preach Christ. Preach the Lord Jesus Christ. Preach the truth. Marami naman po nangangaral ngayon sa panahon natin patungkol kay Kristo. But the problem is, the question, are they preaching the truth? Tayo ang nangangaral ng katotohanan. Mali yung turo ng iba, although si Jesus Christ din yung pinapangaral nila. Subalit nakakalungkot, tayong nakakaalam ng katotohanan, tayo yung tumitigil.
Amen? Ano, bakit? Dahil may pandemic? Ganun ba? Dahil may trabaho? Dahil may assignment, may project, may pasok na? Ganun ba? Sana hindi po ganun. Tayo na nakaalam ng kaligtasan, tayo na nakaalam ng katotohanan. Preach Christ. Preach the truth. In times like this, we need to preach Christ upang sila din po ay maligtas. Anong sinabing kaligtasan dito ni Apostol Pablo? Believe on the Lord Jesus Christ. Pero ano ang turo ng iba? Plus baptism. Ang turo ng iba, good works. Ang turo ng iba, pag-anib sa relihiyon. Matitiis mo ba na mas mabilis dumami yung mga nagtuturo ng mali? Matitiis mo ba na yung kaibigan, na yung katrabaho ay nadadaya ng mga maling turo? Aaminin ko po sa inyo mga kapatid, mga minamahal, sa mataas na kahoy, mahirap po talaga. Ano ho? Pero hindi ko po yun sinusukuan. Ayaw kong iwan, sapagkat ayaw ko nga po na ako'y darating doon sa langit, ako'y haharap sa Panginoong Hesus at sasabihin sa akin na anong ginawa mo? Bakit mo iniwan yung mataas na kahoy? Nakita mong maraming false religion na nagkalat doon tapos iniwan mo? Ayaw ko pong sabihin yun sa akin ng Diyos, ng Panginoong Jesus. In times like this, we need to preach Christ. Preach the truth. So sinabi dito ni Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So nandun pa rin na kahit sila'y dumanas na maraming kahirapan, ng matinding pag-uusig, ipinapangaral ni Apostol Pablo ni Silas na si Jesus Christ ay tagapagligtas, na si Jesus Christ ay Diyos. Amen? So nandun po, kasama doon na ipinangaral ni Apostol Pablo, Jesus Christ ay Diyos. Bakit? Sinong tao ang makakapagligtas ng kaluluwa natin? Meron bang tao na kayang iligtas yung ating kaluluwa sa kaparusahan sa impyerno? Wala. Kung si Jesus Christ ay tao lamang, paano niya may magagawang iligtas yung ating kaluluwa sa impyerno? Amen? So nandun po na ipinapangaral nila, Jesus Christ, the true Savior, and the Lord Jesus Christ is God. Amen? In times like this, we need to preach Christ. Huwag po tayong tumigil. Although talagang sa panahon natin ngayon, nahahadlangan. Amen? We need to preach Christ. Kailangan din nilang maligtas. Huwag natin silang hayaan na sila'y mamuhay sa maling katuruan na ating nakagisnan dati. Mapalad yung iba dito na talagang sila ay sa pinanganak, ay sila'y talagang inakay na dito. Di ba? So ako'y nagpapasalamat sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na year 2008, simula nung ako'y makapagbasa ng Bible, yun po yung nagtulak sa akin upang iwanan ko ang pagiging Catholic. Amen? So, in times like this, we need to pray. We need to praise the Lord our God. We need to preach Christ. And then, ano pa? Ano pa yung makikita natin dito, mga kapatid, mga minamahal? Sabi po dito, sa verse 28, Verse 28, sinabi dito, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Verse 28, mga kapatid, mga minamahal, in times like this, we need to preserve ourselves from wrongdoing. Amen? Sina Apostol Pablo, sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod, kahit sila ginawa ng masama, ng gwardya or ng mga umuusig sa kanila, inilayo nila yung kanilang sarili sa paggawa ng masama. Amen? Hindi nila hinayaan na yung gwardyang ito ay matuloy yung pagpapakamatay. So, in times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to preserve ourselves from wrongdoing. Kung ang ibang tao, mga kapatid, mga minamahal, na sa panahon natin ngayon, sila'y patuloy pa rin sa paggawa ng masama, paggawa ng kasalanan, huwag natin silang tularan. Ipakita natin yung ating kaibahan sa kanila.
Sa ating mundo, marami pong nagsasabi, or sa bansang ito, maraming nagsasabing sila yung mga Kristiyano. Amen? Pero, sino ba ang tunay na mga Kristiyano? In times like this, ipakita natin, tayo ang mga tunay na Kristiyano. Ipakita natin na malaki ang pagkakaiba natin sa kanila. Amen? Ilayo natin ang ating sarili sa mga taong gumagawa ng masama. Yun po yung turo ng Bible. Amen? Sa ibang sekta, okay lamang sa kanila yung pamimiesta. Sinasabi nila sila'y Kristiyano. Pero okay lang yun sa kanila. Wala daw masama. Libre yung pagkain masarap Diba? Lalo na yung leche plan, gustong-gusto ko yon. Ano? Yung salad, Kuya Ed? Masarap yun. Pastor, pasensya na ha. Favorite ko yun Okay lang po yun sa ibang sekta. Pero tingnan po natin ano yung sinasabi ng Bible. Okay? Buksan po natin ang ating Bible sa Revelations chapter 2. Revelations chapter 2. Ito pong whole chapter ng Revelations na ito, itong chapter 2, itong whole chapter na ito po ay sulat sa 7 churches. Amen? At sabi po dito sa verse 12, Revelation chapter 2, verse 12, "And to the angel of the church in Pergamos write, These things saith he, which hath the sharp sword with 2 edges." So, ito po'y sulat doon sa Pergamos church. Amen? At sinabi naman dito sa verse 14, Revelation chapter 2, verse 14. So, sinulatan yung Pergamos church. Sabi dito, verse 14, "But I have a few things against thee." Amen? Ang Diyos ay may laban doon sa Pergamos church. Ang Diyos ay may puot o may galit doon sa Pergamos church. Amen? Titingnan po natin, bakit kaya? Ano kaya yung ikinagagalit o bakit mayroong laban ng Diyos doon sa Pergamos church? Tuloy natin. Verse 14, sinabi dito, "Because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols." Amen? To eat things sacrificed unto idols. Ito yung ayaw ng Diyos. Na ikaw, Kristiyano ka, mamiyemesta, ikaw, Kristiyano ka, kakain ka ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung laban ng Diyos doon po sa Pergamos church. In times like this po, mga kapatid, mga minamahal, we need to preserve ourselves from wrongdoings. Ilayo po natin ang ating sarili doon sa mga gumagawa ng masama. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Kung sa ibang sektay okay lang na sila'y mamiesta, sa ibang mga sektay okay lang yung mag-inom, okay lang sa kanila yung magsugal, na, "Pastor, barya-barya lang naman to." Diba? Sinasabi nila na pampalipas oras lang. Sa kanila yon, pero sa atin po, sana ipakita natin na tayo'y tunay na mga Kristiyano. In times like this, kung meron man pong mga kurap, di ba? Meron mang mga government officials na gumagawa ng masama, huwag po tayong gagawa ng masama. Sabi nga ng Ephesians dito, tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 27. Ephesians chapter 5, verse 27. "That he might present it to himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish." Mga kapatid, mga minamahal, si Apostol Pablo kahit ilang beses na siyang nakulong, kahit ilang beses na sila nakaranas na sila pagtangkaang patayin, batuhin, ganun pa rin yung kanyang pinapangaral. Mga kapatid, ingatan natin yung ating sarili na iharap natin ito sa Diyos na without blemish, without spot. Diba?
In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to preserve ourselves from wrongdoings. Haharap tayo sa Diyos. Sana pagharap natin sa Diyos, sa Panginoong Hesus, talagang nandoon na wala tayong maririnig sa ating Panginoong Hesus na, anong ginawa mo doon sa lupa? Diba? Tinubos na kita sa iyong kasalanan, pero anong ginawa mo? Diba? Sana hindi ganun yung sabihin sa atin. Amen? In times like this, we need to preserve ourselves from wrongdoings. Si Apostol Pablo, nandoon, hindi sila gumanti, hindi sila nagsabi na, humanda kayo sa paglaya namin dito. Di ba? Silas, anong gagawin natin sa kanila? Meron ba? Meron bang ganong sinabi si Apostol Pablo? Wala. Kundi talagang ipinakita nila na sila'y tunay na mga Kristiyano, na sila'y lingkod ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Ipinakita nila na sila yung tunay na mananampalataya. Amen? So isa pa po, balikan natin yung Revelations ulit. Chapter 2. Verse 18. Sabi dito, "And unto the angel of the church in Thyatira, write these things, saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass." So, Thyatira Church naman po, yung sinulatan. So, sundan nyo po sa verse 20. Sabi dito, verse 20, "Notwithstanding, I have a few things against thee." Meron po ulit laban ng Diyos. Una doon sa Pergamos Church. Ngayon, sumunod yung Thyatira Church. Ano yung laban ng Diyos? The same thing. Yun pa rin po. Sabi dito, sundan nyo po. Sabi dito, "Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornications and to eat things sacrificed unto idols." Nakita nyo? Natutuwa ba ang Diyos sa mga kumakain na mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Natutuwa ba ang Diyos doon sa mga namyemiesta? Nakakalungkot lang po. Meron kasing ilang Kristiyano, matagal ng Kristiyano, nandoon pa rin, namyemiesta. Amen? Maring nasasaktan kayo sa gabing ito, sa preaching, pero kailangan po kasi itong ipangaral. As a church, as a church po kailangan nating iharap yung ating sarili sa Diyos without blemish, without wrinkle. Although mayroon na kayo dyan mga wrinkles, di ba? Without spot. Amen? So yun po yun. Kailangan ipangaral yung buong katotohanan. Hindi ho pwede yung half truth, half lie. Kasi yun yung ibang sekta, yung ibang denominations, ang bilis dumami sapagkat ang kanilang turo, half truth, half lie. At mas lamang pa yung kasinungalingan, baka nga 3/4 yung lie, 1/4 ang truth. Dito po mga kapatid, mga minamahal, ipangaral ang buong katotohanan. Amen? So yun po yun. Wala po akong dapat itago bilang mangangaral. So ito po ipinapangaral ko din doon sa mataas na kahoy. So, kung nakikita nila sa ibang sekta, okay lang. Na sila'y nagsasabi din naman na sila'y Christian, na sila'y sumasamba din naman sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Huwag sana tayong ganun, okay? So, we need to preserve ourselves from wrongdoings. Na sina Apostol Pablo, kahit ginawa ng masama, ikinulong, at yung kanilang likuran ay nagkaroon ng mga latay, nagkaroon ng mga sugat, hindi sila gumanti. Amen? So, in times like this, we need to pray. In times like this, we need to praise God, pasalamatan, sambahin. In times like this, we need to preach Christ, preach the truth. In times like this, we need to preserve ourselves from wrongdoings. And then, in times like this, mga kapatid, mga minamahal, verse 25 ng Acts 16, verse 25. Paul and Silas, sabi dito, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them."
In times like this, mga kapatid, mga minamahal, we need to put our trust in the Lord Jesus Christ. Magtiwala po tayo ng buong puso sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi man tayo inaalis sa ganitong sitwasyon, kasama natin ang Diyos. We need to put our trust in the Lord Jesus Christ. Amen? Magtiwala po tayo. Alam niyo po dito sa Bible, ang isang karakter na gustong-gusto ko, si Noah. Amen? Nandoon si Noah, buong puso po siyang nagtiwala sa Diyos na kahit hindi niya nakita ang Diyos, naririnig lamang ni Noah yung boses, hindi nakikita, pero si Noah ay nagtiwala at sumunod sa utos ng Diyos. Mahirap yung pinagawa kay Noah. Amen? Ikaw ba, Jared? Pagawin ka ng barko, kaya mo? Diba? Si Noah, hindi siya nagreklamo at siya'y buong pusong nagtiwala. Amen? Na kahit siya'y kinukutya na ng mga taong nasa paligid niya, Noah, naloloko ka na ba? Walang ulan, walang baha, tingnan mo ang taas ng sikat ng araw. Amen? So kahit siya inuusig ng ganon, si Noah ay nagtiwala sa Diyos. Tinapos niyang gawin yung barko. Kahit hindi sinabi sa kanya ng Diyos na ganitong araw mo yan matatapos, wala pong sinabing ganon. Amen? Hindi sinabi ng Diyos na ganitong araw bubuhos ang malakas na ulan. Diba? Wala eh. Pero si Noah ay talagang buong pusong nagtiwala sa Diyos na talagang naniwala siya na mayroon talagang ulan, babaha, at lulunurin ang buong mundo. Diba? So in times like this, mga kapatid, nakita natin sa buhay ni Apostol Pablo and Silas na ang kanilang pagtitiwala ay nasa Diyos, wala sa isa't isa. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, Silas, bahala ka na sa akin ha? Or hindi rin sinabi ni Silas kay Apostol Pablo, Pablo, ikaw nang bahala sa akin. Gawa mo ng paraan na makatakas tayo dito. Gawa mo ng paraan na makalis tayo dito. Di ba? So walang ganon. Kundi sila talagang nagtiwala sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, trust in the Lord. Sabi nga ng Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In times like this, put your trust to the Lord. In times like this, we need to put our faith in God. Amen? Sa Diyos po tayo manampalataya. Mark 11 verse 22, anong sabi ni Jesus Christ ng ating Panginoong Hesus? Have faith in God. Amen? Sina Apostol Pablo nandoon hindi nabawasan kahit katiting yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Na kahit sila'y dumanas na sila'y batuhin, dumanas na sila'y makulong ilang beses, nasa ang kulungan na kanilang tinutulugan, malamig, mamasa-masa, ganun po yun. Pero kahit katiting ay hindi nabawasan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi nagtanong, hindi nag-question si Silas. Hindi niya sinabi kay Pablo, Pablo, mananampalataya pa ba tayo dyan sa Diyos mo? Diba? Kinwestiyon ba ni Silas? Hindi. Diba? At ganun din si Pablo, hindi siya nag-isip, Lord, tunay bang ikaw ay Diyos? Bakit parang pinababayaan mo yata kami? Diba? Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Amen? Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. In times like this, hindi niya tayo pababayaan. Hindi ako naniniwala na tayo kanyang pababayaan. Na tayo kaya niyang pabayaan. Hindi po. Mag-isa ako doon sa mataas na kahoy. May naghihintay sa akin ngayon. Ano? 3 Eureka naghihintay sa akin doon ngayon. Eureka rice cooker, Eureka plancha, and Eureka wall fan. So, hinihintay ako ng 3. Okay? So, sa mataas na kahoy, nag-iisa man ako, di niya ako pinababayaan. Ano? Kaya in times like this, mga kapatid, mga minamahal, let us put our trust, our faith to God in the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 2, verse 5. Pakibasa. Sabi po diyan, inyo pong sundan, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen?
Yung ating pong pananampalataya, wag po nating ilalagay sa karunungan ng tao. Amen? Ang ating pananampalataya, mga kapatid, mga minamahal, dapat laging sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Yung ating pananampalataya ay doon dapat nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Kapatid, kamusta na ang iyong pananampalataya? Dito sa Bible, tatlong same scenario or same situation, pero iba-iba yung sinabi eh. Sa Mark chapter 4 verse 40, sinabi doon na, bakit kayo natatakot? Wala baga kayong pananampalataya? Yun ang sinabi doon ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. And then sa Matthew chapter 8 verse 26, same situation po yan, ano? Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na, bakit kayo natatakot? Maliit baga ang inyong pananampalataya? And then sa Luke chapter 8, I forgot kung anong verse, ano? Sinabi doon, asan ang inyong pananampalataya? In times like this, suriin nga po natin ang ating pananampalataya. Mahalaga po kasi yung pananampalataya. Amen? So yun po yun. Kasi sa totoong buhay, merong ganong Kristiyano. Amen? Hindi po natin yung mayalis kasi wala namang perfect na church. Ano? Na mayroon pong matagal ng Kristiyano pero maliit yung pananampalataya. Meron namang ibang matagal ng Kristiyano pero wala pa ring pananampalataya. Merong ibang Kristiyano, matagal ng Kristiyano pero nawawalan ng pananampalataya. In times like this, put your trust and faith to God, to the Lord Jesus Christ. Sina Apostol Pablo and Silas, ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya ay tanging laging nasa Diyos. Yun po yung nakita natin dito sa verse na to. Amen? And then, sinabi pa dito sa verse 28, last na po, verse 28. Sabi dito, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Then 29, then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas, 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? 31, sabi dito, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. In times like this, mga kapatid, mga minamahal, produce charity. Magpakita pa rin po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Sina Apostol Pablo, nung magtanong yung gwardya, sinabi ng gwardya, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Nandoon yung pag-ibig ni Apostol Pablo. Hindi nila sinabing, anong pakialam ko sa iyo? Pagkatapos mo kaming ikulong, tingin mo ituturo ko sa iyo yung kaligtasan? Di ba? Hindi eh. Nandoon na si Apostol Pablo ay mayroong pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kaluluwa ng isang tao. In times like this, we need to produce charity. Kailangan natin na maghari sa ating puso ang pag-ibig. Alisin yung galit. Amen? Kristiyano po tayo. Hindi dapat maghari sa atin yung galit katulad ni Apostol Pablo and Silas na hindi naghari sa kanila yung galit. Kahit sila'y ikinulong na, kahit sila'y hindi tinulungan, sa kabila ng ginawa sa kanila, hindi kailanman nagkaroon ng puwang sa kanilang puso ang galit. Hindi nagkaroon ng puwang sa kanilang puso ang pride. Amen? That's we need to do. Produce charity. Upang mawalan ng space ng puwang ang pride o ang galit sa ating puso. Amen? Produce charity. Produce concern. Magpakita pa rin tayo ng malasakit sa ating kapwa. Huwag po nating aalisin yan sa ating buhay bilang tayo'y mga Kristiyano. Ang utos ng Diyos sa Colossians chapter 3, verse 13, forbearing one another and forgiving one another. Magpatawaran. Amen? Patawarin ang isa't isa. Kahit ang taong gumawa sa iyo ng masama,
yung taong kinagagalitan mo ay hindi pa lumalapit sa iyo para humingi ng tawad, ang utos ng Diyos, patawarin. Walang sinabi ang Diyos na saka mo yan patawarin kapag lumapit na sa iyo. Amen? Walang sinabing ganon. Walang sinabi ang Diyos na patawarin mo siya pagdating ng Pasko o patawarin mo siya sa kanyang birthday. Amen? Wala pong sinabing ganon. Ang sinabi, forbearing one another and forgiving one another. Kahit anong dami pa o kahit anong laki pa ng kanyang nagawang kasalanan, forgiving one another. Patawarin ang isa't isa. Magagawa mo yan, kapatid, kung ang naghahari sa iyong puso ay pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang sabi doon, na kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? Pinatawad tayo, kaya tayo sa ating buhay, forgiving one another. In times like this, amen, we need to produce charity to forgive. Amen? Nasa kahirapan man o kasaganaan, kalungkutan o kaligayahan, we need always to pray. We need to praise God. We need to preach Christ. We need to preserve ourselves from wrongdoing. We need to put our trust, our faith to the Lord Jesus Christ, and we need to produce charity. To God always be the glory. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama namin Diyos sa langit, napakasarap pong pagbulay-bulayan ng inyong pong banal na salita, sapagkat ito po yung nangungusap sa amin upang kami po sa aming pong buhay ay mabago, upang sa aming buhay kami po ay lumago sa aming pong buhay pananampalataya. Ama, salamat na ibinigay mo sa amin itong inyong banal na salita. Patunay na nandoon ang inyong pong malasakit sa amin. Ayaw mo po na sa aming buhay kami po ay maligaw or mailigaw ng mga maling katuruan na nagkalat dito sa lupa. Salamat na kami po ay nakakilala sa katotohanan. Sa aming pong buhay, Ama, nawa ang laging maghari sa amin ay ang inyong pong dakilang pag-ibig. Sapagkat ito po yung dakilang utos mo po, sinabi mo po sa inyong pong banal na kasulatan, Matthew 22, verse 37. Sinabi mo po doon, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Napakahalaga po talaga, Ama, ng pag-ibig. Nawa ito po yung maghari sa amin, kahit anong sitwasyon, sapagkat ito po yung maglalayo sa amin sa kasalanan. Mahirap mamuhay sa mundong ito kung mayroon po kaming kagalit. Mahirap mamuhay sa mundong ito kung patuloy na naghahari sa amin yung puot, yung galit, yung pride. Nawa, ito po inyo pong alisin sapagkat ito hindi po makakatulong sa aming pong buhay. Sa aming buhay bilang kami mananampalataya. Salamat, Ama, na kami po ay muli kinausap mo po ngayong gabi. Salamat po, Banal na Espiritu, sa knowledge, wisdom, understanding na inyo pong binigay sa amin. Salamat sa lahat ng inyo pong kabutihan, katapatan na inyo pong ginawa sa amin. Ama, ngayong gabi ay inilalapit ko rin po sa inyo si Tatay Pabling. Salamat sa kanya pong buhay na siya po'y nagdiriwang ng kanya pong 80 years na kaarawan ngayong araw na ito. Dalangin ko po na patuloy mo pong i-bless ang kanya pong buhay, ang kanya pong pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy mo po silang bigyan, Ama, ng kalakasan, kalusugan at kalakasang espiritual. Nawa ay manumbalik po ang init nila sa pagsamba pong muli. At dalangin ko po, Ama, sa iba pa pong mga kapatiran na mayroon pong mga karamdaman, yung mga nanghihina po, dalangin ko po na patuloy mo po silang bigyan din ng kalakasan, kalusugan, kalakasang espiritual. Sina Kuya Paul, Nanay Betty,
Salamat din po sa kanila pong buhay na sila po, si Nanay Betty, ay sasapitin po niya yung kanya pong kaarawan ngayong July 4. Pagpalain mo po ang kanila pong hanap buhay, nawa ay muling dumagsa yung ang mga order sa kanila pong panotsahan po, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Salamat sa bawat Kristiyano na nandun pa rin po yung kanilang desire na magamit sa inyo pong gawain, makapaglingkod sa inyo, sa kabila ng mayroon pong mga pagsubok at pag-uusig na dinaranas ngayong panahong ito. Nawa sa aming pong buhay po, Panginoon, ay laging makita may taas ang inyo pong pangalan. Salamat po na kami po inyo pong dinala dito sa katotohanan. Salamat sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, katubusan, kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tinubos mo po, Ama, at pinatawad lahat ng aming kasalanan. Kaya nawa sa aming buhay, ito din ang aming pong gawin, na kami ay laging handang magpatawad sa kanino mang tao na nakagawa sa amin ng kasalanan. Nawa ay lagi kaming handa na makipagkasundo. Tingnan namin yung aming relasyon, ng aming relasyon pala sa isa't isa, kami magkakapatid sa Panginoong Jesus. Na ito'y isang napakahalagang relasyon na hindi dapat masira. Salamat po at nawa po, Panginoon, sa gabing ito, ang inyong banal na salita patuloy na tumimo sa aming pong puso at isipan. Banal na Espiritu, pangunahan mo po kami. Ama, pagpalain mo po yung gawain doon sa mataas na kahoy at dalangin ko po katagumpayan ng anniversary on July 25. Pag-iingat mo po sa lahat ng mga dadalo at we pray na maging maganda at maayos yung panahon sa araw na iyon. Salamat po, Ama. Salamat sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Ibinabalik ko po sa inyo lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen po ba? Salamat po sa nakatas po natin pag-aaral ng salita. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng dalawang pagbibigayan na inform po ako. Ano po? So una po yung mga tithes and offering po natin and missions. Ang pangalawa po ay para po sa ating guest speaker na po ating mission po natin sa mataas na kahoy. So sige po, ilingan po natin si Brother Ed para po sa offering prayer. Okay, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Tayo po yumuko. Umikit, tayo po mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat. Alam ko, Panginoon, na hindi aksidente po ang mensaheng aming narinig, kundi ito, Panginoon, talaga ay pong pagkaklaro sa bawat isa po sa amin, pahiwatig, paalala, babala, na marahil, Panginoon, ay nakalilimot na po kami sa gitna po ng mga nararamdaman po namin at nararanasan po ngayon, Panginoon, na maaring ito'y pakana na rin po ng kaaway. Tulungan mo, O Diyos, na sinabi mo sa iyong salita. Bantayan namin, Panginoon, ang aming pong relasyon namin sa iyo, sapagkat ang isang tanda ng muli mong pagbalik dito po sa lupa upang kami kunin ay ang panlalamig po ng bawat mananampalataya. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami na may balik namin, Panginoon, ang init ng aming dating pag-ibig po sa iyo. Kung paano po kami, Panginoon, nakakilala nung una, tulungan niyo po na hanggang ngayon, Panginoon, may balik namin yung aming pong init na yon hanggang sa kami po ay iyo pong kunin. At ganoon din po, O Diyos, ang init ng aming pagbibigay sa iyo, Panginoon, at pagtulong sa gawain pong ito upang maraming tao ang maligtas at madala po namin sa iyong paanan. Pagpapalain niyo po, babasbasan ang bawat ipagkakaloob po ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang magsusukli sa kanila pong buhay. Pagpalain niyo may hanap buhay at doon sa mga walang hanap buhay, tulungan niyo po na ito po ay sila po ay makabahagi din sa gawain. Palain niyo po na makatulong din po kami sa aming pong guest speaker po ngayon pong gabi. Ito'y dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise. So una po sa kaliwa. Sige po. Tithes and offering po muna. Ito po. Pinakabukas po na kahoy. Sige po.
First row. Second row po. Sige po. Third row, fourth row. Dito po ang tithes and offering. Tapos yung nakabukas po na ano ay para po kay sa ating pong speaker. From whom all blessings flow. Ano po ba? Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly home. Okay. Ama, sa langit, kayo pinagpapasalamat sa kaloob po ng aming mga kasamahan simbahan, Panginoon. Nawa po ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Nawa po ay ibalik niyo po ang kung ano po nabigay nila, sigsik, digdig at umaapaw, Panginoon. Magamit po ito sa kalalagana, Panginoon, ng iyong salita. Hindi lang po dito, hindi lang po sa mataas na kahoy, Panginoon, kundi sa ibang lugar pa po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito sa dalangin sa Panginoon, Panginoong Hesus. Amen. So para po sa ating mga announcement, bilisan na lang po natin. Ano po, common naman po yung mga announcement natin. Una pong pumasok, hopefully nasa kanan ko, sila dun yung unang lalabas. Ano po, panatilihin po natin magkabit ng face mask, social distancing. Pag 37.5 pataas ang temperature, ay paumanhin po, ay hindi mo na po tayo makakapasok sa simbahan. Ano po, sa mga magpapasundo po, alam naman natin kung sinong ating i-coordinate, si Brother Nick. Okay? At ating pong choir practice will resume on July 10. So, ibig sabihin, itong darating na Sabado ay wala pa rin po muna. So, July 10 po, 4 p.m. to 6 p.m. Special number this week, Sunday morning po, pakipaalala na lang po kay Sister Rachel and Sister Angela. Sunday afternoon, Sister Marjorie, Sister Ara Jane, Sister Queenie, Sister Mary May. At every Saturday po, patuloy po ito, every 9 a.m. Kung inyo pong mga anak ay isama niyo po sa Kids Online. At Father's Fellowship, face-to-face, July 11. So next week po yon at 1:30 p.m. At base po dito sa nakasulat, meron pong prayer rally, face-to-face, sa July 2. Totoo po ito? Ano po? May confirm lang po. Totoo po? Sa Friday po? Diretso? Okay. Kasi nakalagay dito, July 2, prayer rally, 3:30 to 6 p.m. So, i-confirm na lang natin po. I-announce na lang din po sa GC ng RBBC Lemedy kung tuloy po itong prayer rally natin. At patuloy po natin hulugan ang ating mga first fruit commitment. Deadline is on January 27, next year pa naman po, 2022. At July 18, naman po, Youth Men's Fellowship with Joe Men, face-to-face. At Youth and Joe, Ladies Fellowship, face-to-face, this coming Sunday afternoon. So sa mga dalaga po natin po. And Lord's Supper on July 11 and 18. So next week din po yon. And pag-pray natin po ang tentative date ng pagbubukas ng Bible Institute on July 19, 6 p.m. And mga mahalaga pa is yun, last po, atin pong suportahan po ang incoming incoming mission anniversary ng ating pong Pastor Jaslan Dicho sa Mataas na Kahoy on July 25, 3 p.m. Ang kanila pong speaker ay si Pastor Edwin Tan. So sabi dito, we will have no afternoon worship service on July 25. July? Okay, so inuulit ko po, hindi po pala tuloy yung yung prayer rally sa July 2. July 16 pa po. July 16 pa po. Yan po, baka makapunta po kayo dito sa Friday, wala pong service. July 16 pa po yung ating prayer rally face-to-face. Yun na naman po at tawagin na po ating closing prayer, Brother Nick, para po tayo makapag-uwi na.
Lahat po tayo tumayo. Tayo po tumayo, tumigil, tayo po mananalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabi nito, Panginoon. Salamat po sa ginamit mong para maghatid na iyong banal na salita. Ngayong gabi, Panginoon, pagpapalay mo ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po sa pangangaral ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, iingatan mo po ang aming pag-uuwian. Ihatid mo po kami sa aming tahanan na ligtas, Panginoon. Pagpapalay mo po ang aming gawain pang natitira ngayong gabi. Ito po ang samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pwede na po lumabas. Sinasa dulong kanan po. And sa nga pala, nakalimutan ko lang batiin niyo po yung ating bisita, si Sister Maria Rossi Venus. Palakpakan naman po ating bisita. Sige po. Thank you po. Balik po kayo. Sige po, pwede na po tayong lumabas.